Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, sabi na kay Pastor Apollo Kibuloy para dumalo sa pagdinig inilabas ng Senado at House of Representatives. 3.4 million pesos na halaga ng shabu natagpo ang nakasilid sa diaper sa buy-bust operation sa Cotabato. At higit 14,000 tonelada ng sulfur dioxide ibinuga ng Bulkang Taal ayon sa FIVOX. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nilagdaan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang subpoena laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy kasunod ng hindi pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng pang-aabuso umano nito sa religious group. Nahaharap kasi ang kontrobersyal na pastor sa umano'y mga kaso ng sexual abuse at forced labor sa ilang miyembro ng KOJC. Samantala, nag-issue rin ang Kamara ng subpoena laban kay Kibuloy hinggil naman sa umano'y paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, inimbitahan si Kibuloy ng Kamara na dumalo sa pagdinig sa ika-12 ng Marso ngayong taon. Kaugnay nito, irerekomenda rin ng Department of Justice o DOJ ang pag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order kay Kibuloy na ayon sa Bureau of Immigration na hindi pa nakakaalis ng bansa ang nasabing pastor. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation sa Barangay Poblacion 5 sa Cotabato City kagabi. Ang suspect ay kinilalang si Norhan Padaw alias Datu Sajiet. Itinuturing na isang high-value target sa lugar ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nasamsam sa suspect ang 10 malalaking pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos na nakasilid sa isang diaper. Nakumpiska rin sa kanya ang gagamiting boodle money, isang unit ng mobile phone at identification card. Nakaharap si Padaw sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbuga ng mahigit 14,000 tonelada ng sulfur dioxide ang Bulkang Taal nitong Lunes, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Ayon kay FIVOX Chief Teresito Bacolcol, ito na ang ikalawang pinakamataas na emission na naitala ngayong taon mula nang magbuga ito ng mahigit 15,000 tons ng sulfur dioxide noong January 25. Hindi umano ito indikasyon na sasabog ang Taal Volcano dahil aniya pagpapakita lamang ito ng tuloy-tuloy na degassing activity ng bulkan mula sa magma chamber nito. Dagdag pa ni Bacolcol, dahil sa mabilis na hangin ay wala namang namuong volcanic smog o VOG mula sa nasabing bulkan. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon, nag-uula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.